Pumapabor na kasi lahat kay Duterte, kay BP Inday Sara. Lahat bilhin nyo, di ba? Gustong simulang kaagad dyan noong June. Nangyari at hindi porkit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Ito na lang, ito si Congressman Joel Chua. Di ba? Napaka-controversial ng dalawang barangay na nasa Maynila, nasa distrito niya, Distrito 3. Yung unang-una, yung 19 million, kumbaga parang prerequisite. Alam mo yan, prerequisite bago ka mag-algebra. Meron kang math na basic. Parang ganon. Yung impeachment trial, yan ang prerequisite. Yan ang preamble. Kumbaga, para doon sa tunay na laban sa 2028. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Isa na naman magandang maulan at masarap magkape na umaga mga kayon, ha? Keep safe, keep dry. Totoo ang laban. Grabe yung ulan, walang tigil, araw-araw. Grabe. Eh, mag-ingat kayo dyan, lalo-lalo na yung mga direktang apektado ng ulan. O yung habagat. Mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Kaya naman, ha? Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan abroad man o dito sa OFW ay sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Walang kulay, ha? Balita, Walang kampe pero may sinusuportahan. para sa bayan. Alright, magkaiba kasi yun, eh, diba? Bago tayo pumunta dito kay Cheese. Syempre, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin. Namely, ay shoutout na rin natin to dahil may bago tayong pasok dito sa ating mga members. Si Cesar Puno, Melody Babaran, JU Production, Sir Larry Lorna Tuvera, Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, si Ma'am Lona Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Thank you so much. Meron po tayong joint membership dyan para doon sa mga gustong pumasok, gustong magpa-member. Click nyo lang dyan yung button na yan. Tapos syempre, paki-double check na lang mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-click na lang yung subscribe button natin dahil medyo malapit-lapit na lang tayo sa kalahating milyon na subscriber. Uy, maraming salamat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Saka yung click yung bell icon. Tapos meron tayong dalawang channel na backup dito. Ito yung When Tito Talks, kung saan pinag-uusapan natin anything under the sun, gaya ng mga diploma, diskarte, etc. Tapos meron tayong food vlog na channel, Tito Jom, Tito ng Ina Mo, para doon sa mga mahilig sa street food, mga Anli Sisling, Anli Pares na yan, etc. Paki-subscribe na lang mga kayon. Ha, yan lang naman yung hinihiling ko. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin, OFW o saan kami kayong lupalop naroroon. Maraming salamat sa pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan natin. Pag-usapan lang alintik na yan. Diyos ko. Okay, simulan na natin. Para doon sa mga nagtatanong kung kailan ba talaga yung impeachment trial, eto na. Hayaan natin si Cheese Escudero ang sumagot doon sa kanyang ambush interview. Halos August 4. Ayan, ayun, nakalagay. August 4. Magi-start. Maraming sabik na sabik dito. For as long na makompleto ng lower camera yung requirements na ibinalik sa kanila, pag nakompleto na yon, magi-start na yan. Malamang August na yan sa 20th Congress. Maraming atat na atat dyan talaga. Di ba? Maraming gustong sumubok. Mamaya, reaction tayo. Sa isang ambush interview nitong Hulyo 21, kinumpirma ni Escudero na posibleng simulan ang paglilitis sa unang linggo ng Agosto sa oras na maihain at makompleto ng mababang kapulungan ang mga kinakailangang dokumento at notifikasyon para sa Senado. Yun yung imumungkahi ko
Bakit yun ang petsang yon? Dahil kailangan bigyan ng notice yung mga partido. Hindi naman pwedeng naisipan lang ng majority ng Senado, pag open ng Senado, bukas na bukas din. Kailangan may sapat na panahon para mabigyan ng notice yung mga partido. Nilinaw ni Escudero na walang hadlang sa 20th Congress upang ipagpatuloy ang impeachment process na sinimula ng 19th Congress. Binigyang diin niya na hanggang wala pang desisyon ng Korte Suprema ukol sa legalidad ng proseso, itutuloy nila ang kanilang tungkulin bilang impeachment court. Kung ang definisyon nila ng pagiging patas ay kakampi sa kanila at sa gusto nila, pues hindi patas yon. Yes. Klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porkit hindi sumasang-ayon sa kanila o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Bagamat may mga panawagan mula sa ilang sektor, partikular na ang mga estudyante na umatras si Escudero mula sa kaso, iginit ng Senate President na hindi siya hihiwalay sa kanyang tungkulin bilang tagapangulo ng paglilitis. Nakasalalay pa rin ang opisyal na pagsisimula ng paglilitis sa pagkumpleto ng requirements ng House of Representatives. Ngunit kumpiyansa si Escudero na maaari itong maisakatuparan sa takdang petsa kung walang aberya. Kasi kailangan yung mga parties bigyan ng notice. Pangalawa, wala pa namang order yung Senado doon na hindi pa kinocomply ng Kamara. Hopefully, that 1-week period, yung Kamara will be given time to comply with the orders of the Senate Impeachment Court. Dahil yung pangalawang order, hindi ba, dapat ang gumawa nun 20th House of Representatives, hindi yung nagdaang House of Representatives. Ang impeachment trial ni Vice President Duterte ay isa sa pinakamalaking usapin sa bansa at inaasahang susubaybayan ng taong bayan ang magiging takbo ilang araw kasunod ng pagbubukas ng 20th Congress sa susunod na linggo. Yan na. Okay, game. Reaction tayo bago tayo lumipat dito kay Spokes. Okay, ganito. In my own personal opinion, etong si Cheese, sa sobrang talino, di ba? Sa sobrang talino, talagang sa tingin ko talagang it's either pumapabor na kasi lahat kay Duterte, kay BP Inday Sara. Lahat bilhin nyo, di ba? Gustong simulang kaagad yan ng June. Di ba? Yung mga natitirang session, gusto nila kaagad tirahin si BP Inday Sara. Pero anong nangyari na ibalik sa lower camera, sa camera yung requirements, yung articles of impeachment, kaya medyo na delay. Hindi ko alam kung planado lahat o talagang sinusunod lang nila yung sa batas, pero as far as I can see, lahat pumapabor dito kay BP Inday Sara yung pangyayari, di ba? Ito naman si Cheese, hindi ko alam kung naglalaro ito o namamangka ito o talagang ginagawa lang niya kung yung alinsunod doon sa batas, kaya nagkakandelay-delay. Pero okay pabor sa atin kasi na-delay. Pero mas maganda rin masimulan. Kung ako tatanungin, mas okay na na-delay. Pero mas okay din ako doon sa masimulan na natin. Masimulan na natin na magkaalaman na. Kasi naniniwala ako na kayang-kayang lusutan ni BP Inday Sara to na wala siya talagang dapat ipaliwanag dahil pumapabor na nga yung COA sa kanya o yung COA, di ba? At higit sa lahat, marami itong pwedeng ilabas, bitawan ng mga ebidensya, ng mga dokumentado na talagang sasabit, lalabas at lilitaw yung mga pangalan na kung sino-sino man yung mga involved dyan. In short, bloodbath talaga. Diba? Yan na nga yung statement ni BP Inday Sara. Bloodbath. In my personal opinion, hindi ko alam kung talagang nakikipaglaro lang ito si Cheese Escudero, di ba? Hindi natin alam Pwedeng mali ako, masyadong parang discreet, low-key, di ba? Hindi ko alam, baka merong plano to sa 2028, kung ano man yung tatakbuhin nito. Pwede. Maraming pwedeng mangyari. 2025 pa lang ngayon, meron pa tayong ilang taon bago mag-2028. At maraming pwedeng mangyari ngayon sa susunod na taon bago dumating yung 2028. Di ba? Pero klaro, sa sobrang, actually, ewan ko kung matatawag na respeto. Sa sobrang respeto nila kay BP Inday Sara, o siguro, best explanation dyan sa sobrang takot nila sa mga Duterte na humarang sa 2028 sa mga may itim na plano nila. Di ba? Kung sino man yung mga yan. Di ba? Na talagang ang gusto nila maialis, durugin. Di ba? Durugin ang mga Duterte na talagang nakaharang sa kanila, tinik sa lalamunan, nang sa ganon, libre at malaya na silang gawin yung mga maitim na plano nila sa 2028. Magaling ang Diyos
Biri mo talagang, yan ang plano nyo ha. Yan ang maitim na plano nyo sa Pilipinas. O ito naman ang plano ko. Ayun, walang nakapigil. Di ba? Malinaw eh. Malinaw pa sa sikat ng araw talaga si VP Inday Sara yung susunod na presidente. Di ba? Totoo yan. Tingnan nyo si ano. Tingnan nyo ito na lang. Ito si Congressman Joel Chua. Di ba? Napaka-controversial ng dalawang barangay na nasa Maynila, nasa distrito niya, Distrito 3. Yung unang-una, yung 19 million, di umano daw. Ewan ko ha, di tayo sure. Kaya nga ako, lagi kong hinihingi sa kanila na ipaunawa nyo naman sa amin. Baka kasi kayo lang yung nakakaunawa. Di ba? 19 million, di umano, yung barangay na nandoon sa T. Alonso. Yung 4-story, di ba? Marami nagko-comment sa akin, 19 million na yan? 19 million yan? Siyempre hindi. Di ba? Siyempre hindi yan 19 million. Pero siyempre alam na natin yung mga karakas dyan. No? Given the fact na 19 million di umano daw, hindi tayo sure ha. Allegedly yan, nakatayo sa bangketa. O sabi ni Congressman Joel Chua, kompleto naman daw ng papeles. Ako, ang tanong ko dyan, kung kompleto ng papeles yan at dumaan nga sa permit yan, bakit nila inapprove na doon nakatayo sa bangketa? Okay, totoo naman. Totoo naman din. Para yung sinasabi ni Congressman Joel Chua na wala nang halos lupa sa Maynila. Lahat titulado na. Almost. Lahat titulado na. Wala ka nang makuha na para na pwedeng pagtayuan ng barangay talaga. Wala na. Maynila is Maynila. Talagang kung may pera ka, gusto mo magkaroon ng bahay sa Maynila, pwede kang bumili. Kaso ang problema, titulado na. According yan doon sa kapitbahay namin na broker. So karamihan daw sa Maynila, titulado na. Halos wala ka na makuwang space. Ganon. Pero siyempre, meron at meron pa din yan. Meron mga nagbebenta, namatayan, nagbebenta. Pero yung space na talagang pambarangay, siguro wala na silang makita. O lalo-lalo na kung nililimitado ka. Kunyari, barangay 1, meron lang bakante sa barangay 2. O siyempre, kung congressman ka, siyempre, gusto mo, barangay 1. O kaya kung nandoon ka sa sasakupan ng barangay 1, edi siyempre, ang gusto mo, barangay 1, siyempre. Di ba? Pero ang problema kasi doon, nakapatong sa bangketa. At hindi lang isa, dalawa yan. Yung isa naman, parang sinasabi, may post si, ewan ko kung post nga talaga to ni Rowena Guanzo na 61 million naman yung second story na barangay hall sa may Binondo naman. Di ba? Tapos ikaw ngayon, ang gusto mo, i-impeach si VP Inday Sara. Asan ang credibility check doon? Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo mga kayon. Alamin ninyo yung mga vlogger, yung mga political vlogger, influencer, regardless kung ano man yung content niyan na pinapanooran nyo. You have to check the credibility yung vlogger na yan. Nasa ganon, hindi nyo na-absorb yung mali. Yung credibility check. Kumbaga, okay itong vlogger na to. Maganda mga sinasabi nito, may sense. Hindi lang basta-basta content. Diba? Pero hindi lang basta-basta nagmumura. Okay? Hindi lang basta-basta nagmumura, pero may sense. May substance kayong nakukuha. You have to check it. Diba? Pagka hindi lang basta nood ng nood, although it's available online sa YouTube na pwede mong panoorin kahit sinong gusto mo, pero you have to check kung ano yung credibility ng influencer na yan. Regardless, political man siya, comedy man siya, prank man siya. Kung merong substance, kung meron kayo nakukuha something from them, that's good enough. Diba? To watch. Okay? Papanoorin natin dahig si Spoke Harry tapos sunod dito si VP Inday Sara. Sana umabot tayo. Partners, makausap na po natin ang spokes ng bayan, si Attorney Harry Roque. Attorney, magandang araw po. Magandang araw po, no? Well, unang-una, sana po lahat po kayo ligtas at hindi kayo basang-basa dahil sa baha dyan sa Pilipinas. May bagyo nga, Nakakalungkot po, habagat talaga Ingat. Taon-taon, talagang binibisita tayo ng bagyo, pero parang itong gobyernong ito, na 3 taon na, hindi talaga alam ang gagawin kapag bumabagyo. No? Palagi nagkakamot ng ulo at nagtatanong anong gagawin natin. No? Malungkot po yan kasi dapat hindi na natin naantayin ng dilubyo, ang bagyo, bago tayo mag-isip anong gagawin. No? Prevention is better than cure. Nakakatawa, no? Biro mo, taon-taon may bagyo. Di ba? Taon-taon may bagyo. Pero taon-taon din tayong hindi nakakapaghanda.
Yung panahon naman po ni Tatay Digong, pag kami nagpupulong at merong bagyo, hindi po para pag-usapan ko anong gagawin. Tinatanong lang niya, ginawa niyo na ba yung ating mga planong dapat gawin? Yung mga preposition relief goods ba na ibigay na? Yes. At ano yung mga major repair na kinakailangan? At pinapatawag niya lahat ng departamento ng makagalaw kaagad. No? In fairness kay Tatay Digong, noong may mga bagyo, laging may relief goods. Tingnan nyo yung OVP o yung Office of the Vice President. Example, merong habagat, nagbibigay na sila ng relief goods, nagsagawa na sila ng mga libreng sakay para doon sa mga nag-stranded, nag-rescue na. You search sa Facebook, sa Google, meron na kaagad action si VP Inday Sara. Something na nakuha niya sa tatay niya noong si Tatay Digong yung nakaupo. You don't have to wait na matapos, tapos aalamin mo. Kasi parang nangyayari ngayon kasi, okay, hintayin natin yung matapos yung bagyo, then para malaman natin kung sino yung mga bibigyan natin ng tulong. So gano'n, hihintayin pa natin kailan pa yan? Ilang araw na yung umuulan. Di ba? What VP Inday Sara did, habang may habagat, nagbigay na siya ng relief goods. Nagbigay na siya ng mga libreng sakay. Ayan na. Tingnan nyo sa Facebook, umiikot na. Meaning, umaandar na. Hindi na kailangan pang hintayin yung aftermath para malaman kung sino ba yung direktang naapektuhan. Cavite? O sige, unahin natin yung Cavite. Hindi ganun. During, di ba? During, hindi yung aftermath, di ba? May nakita nga akong post galing din kay Sir Harry Roque na habang bumabagyo, yung administrasyon nagkakabit ng tarpaulin about doon sa SONA na gaganap sa 28. Di ba? Nakakatawa, di ba? Talagang yung pa yung inuna, yung pagkabit-kabit ng tarpaulin about sa SONA, kesa doon sa mga relief goods o yung arukin, yung mga direktang naapektuhan ng habagat ng baha. Dahil to tell you honestly, I'm sure naman, nababalitaan nyo naman yan sa social media, talagang baha. Yung mga lugar na hindi binabaha noon, binaha na ngayon. Anong implication nito? Meaning, hindi maganda yung sewage natin. Hindi maganda yung andar ng kanal natin sa ilalim. Kaya binabaha na yung mga lugar na dating hindi binabaha. Flood control, gising, di ba? Yung mga tiga DPWH na yan. Tuloy natin, Spoke Harry. Pero hindi po nila inaantay yung delubyo bago magdesisyon kung anong dapat gawin. No? So, ang kinakailangan talaga, kahandaan, at Yes. talaga namang pagkulang talaga at wala sa tamang pag-iisip ang namumuno ng bayan. Ay, wala na. Wala tayong aasahan. Wala na talaga. Parang walang gobyerno sa panahon ng bagyo. Mabuti na lang, may libreng sakay sa OVP. Mabuti na lang, merong hot kitchen ng OVP. Bagamat ang budget nila ay tinapyasan nga ng napakalaki ni Tambaluslo. In fairness yan, ha? So anyway, yan po talaga ang gusto natin mangyari. Ayaw nyo kasing sisantihin yung presidente. At ngayon, binibenta tayo dun sa Amerika, no? Hindi po yan naimbita, ha? Yan po talaga sinamon at pinatawag. Dahil ang gusto nila, magsimula ng pabrika ng ammunitions dyan sa Subic. Mantakin ninyo, ang Subic ang pinakamalaki nating export processing zone. Ilalagay nila muli sa Abirian. Gagawin nilang military camp uli yan. Dahil kapag ikaw naman yung nagkaroon ng factory ng ammunition, siyempre po mas matindi pang seguridad dyan kaysa sa ordinaryong base militar. No? So malungkot po ang mga pangyayari. At siyempre, wala naman sa posisyon para tumutulong yung junior dahil nga sa pinagagawa ng kanyang asawa. So wag po natin isipin na maihiwalay natin yung paggangyayari sa LA kesa dito sa doon sa mga pangyayari ngayon na hinihingi ang ating mga base militar para gamitin ng mga Amerikano. Para sa iyo, Attorney, bilang Pilipino, payag po ba kayo na magkaroon tayo ng ammunition factory sa Pilipinas? Hindi ko ba nakikita kung paano itataguyod ang pang-national na interest niya, no? Dahil yung mga gagawin naman nila mga armas, hindi naman para gamitin ng Pilipinas yan, para gagamitin lang yan ng mga Amerikano, no? At saka sa tingin ko, wala naman tayong kaaway na para paghandaan, no? Ang tinuturo nilang kaaway dito sa lugar natin, yan ang pinakamalaking mga pital sa ating mga karating na bansa at yan ang pinakamaraming turista na dumarating sa ating mga karating na bansa. Attorney, sa tingin niyo po, bakit po nasa US ngayon ang ating presidente? Hindi po yan imbitasyon, pinapunta talaga siya. Dahil hihingi nila ang mga
gusto nilang mangyari na payagan na yung pagbukas ng factory at gamitin pa mas maraming EDCA sites, no? At yung paglalagay ng mga intermediate range missiles, nadadamihan pa yan, no? So kakalad ka rin talaga tayo sa gera Yes. na wala naman tayong interes. Na wala tayong laban. So, yan ang Diba? tunay na dahilan at gagamitin yung pangyayari sa Los Angeles para hindi na makatutol itong Marcos Jr. Huwag nyo na isipin yung gera-gera na yan. Wala tayong ibabat-bat dyan. Matapang lang ang Pilipino pero wala tayong sandata. Oo, ang Pilipino, lalaban at lalaban yan hanggang dulo. Pero kung kang kalaban mo baril tapos ikaw dala mo balisong, saan tayo makakarating yan? Di ba? Yes, attorney, last na lang po. Mensahe niyo po sa pamilyang Duterte bilang mga nagmamahal sa pamilyang Duterte at sa mga Pilipino. Mensahe ko po, alam niyo po, tanggapin niyo na ang realidad na ang buong sabayan ng Pilipino ay kapamilya ng mga Duterte. Yes. At wag niyo po mamasamayin kung marami sa mga Pilipino nagsasabi o nagbibigay ng suhestyon kung ano dapat mangyari kasi parang naging pamilya na ang buong Pilipinas dyan. Bagamat rin respeto namin na meron talagang tunay na pamilya, pero wag mamasamain yung concern at yung mga nais na mangyari sana ng sambayan ng Pilipino. Tanggapin na nila yun na talaga. Nakapamilya niya ang buong sambayan ng Pilipino. Attorney, ano po masasabi niyo sa sinabi ni Vice President about yung sa baha na dadalhin sa Malacanang tapos ipapainom kay Kasi nga po, ang nangyayari, 3 taon, wala talaga siyang hakbang na ginawa para magbigay lunas dito sa problema ng pagbabaha. Bagamat pinagyabang nga niya no huling na SONA na 5,500 flood control projects ang napatupad niya, na alam naman natin, Baha pa yan, ha? napunta lang sa korupsyon kasi wala namang pakinabang nakita dahil lahat ng tao ay lumalangoy ngayon sa tubig baha. Diba? So, sige, i-imbak na po natin yung tubig at lunurin na natin yung Malacanang sa tubig na yan. Diba? Ako ba? Mga kalokohan na mga naririnig natin. Okay? Maraming salamat po, attorney, at mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat. Ipasok lang natin to ha. Kakwento ko lang. Alam nyo ba, ang Taft Avenue, lately, binabaha na yan eh. Binabaha naman siya before, pero hindi ganun. Pero ngayon, panoorin nyo doon sa mga live ni Isko Moreno, ni Yorme, baha ang Taft Avenue. Corner Nakpil, sa may bandang PGH, baha. Mataas ang baha. Mataas ang baha. Pero dati hindi naman yan talaga, binabaha yan, pero hindi ganun. Hindi ganun kalalim yung baha niyan, di ba? Ngayon, binaba na. Hindi ko alam kung related dyan sa flood control dahil sa DPWH, pero napaka-imposible, di ba? Biruin mo, sinisisi pa nga nila yung Dolomite, Lintek, lahat na lang sinisi, no? Baka pati yung pagkapatay kay Jose Rizal, isisi nyo kay Duterte, di ba? Panoorin natin yung BP Inday Sara. Yes, okay lang. Si former President Duterte, sabi niya, tinanong ko siya kanina no, kung ano yung mensahe niya para sa mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita patungkol sa kanya at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanyang message. Well, how do you feel po this being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. May pinag-usapan na kami na schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket, no? So, nothing definitive until meron ng plane ticket. So, pero meron ng draft schedule para sa pagbisita. Wala pa ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na, yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil Bili mo, iniisip pa niya yun, no? daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yun Yes. dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Ay hindi sila makapasok, kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin. Tama naman. Para sa kanila. So yun Sa politika po, wala kayo napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics eh. Napag-usapan namin yung hopelessness. Sabi ko,
sabi ko yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin doon. Pero Walang kwenta sa ito? politika, wala kaming napag-usapan kanina na politika. Okay, questions? Ma'am, salamat po sa update kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa po sa mga tanong namin ngayon, ma'am, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang minimum age of criminal Charges. liability? Mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal na krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases. Naku, lakas ng Hindi na ulan. muna ako mag-comment Yan. dahil hindi pa naman siya Batas. pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang Lakas mga ng ulan. committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayon po ba kayo sa karaan ng anunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla na suspension of work and classes na may halong biro? Marami po kasing mga netizens ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong mensahe, lalo na't kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Ano ang biro? Sinasabi niyo mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read, ma'am. Sinasabi niyo mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito ganyan. So, Parang hindi na problema ni Pipi Inday Sara yan, yung mga ganyan. Hindi ko wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa, so mahirap Mag-react. comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody account or fake yung news? official talaga ng Facebook page ng DIL. Ang tanong kung siya. Sinasabi niya, for example, Siyempre, malamang hindi na siya yan. different cities. May mga trabahante na yan. Ano na sinusulat niya, mga abangers, class Sandali, suspension, sandali. Official Page. DILG. DILG account. And na-verify na ninyo. May Na- blue check ito. Sige, so Baka may official tao DILG eh. account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes. Ang the manner ng Hindi naman na-hack. Well, we don't know that. Hindi, ma'am. Hindi, Kasi consistent yan. ganyan naman si John Vic eh. Even secretary pa siya ng DILG. Pagka nag-announce siya, medyo may halong biro. Hindi na siguro namomonitor ni VP Inday Sara yung mga ganong klaseng biro. Ang problema kasi, ang tanong kasi dyan, kung siya ba, o baka mamaya yung mga trabahante niya, o yung admin ng page na yon. Kaya nga sabi ng mga netizens na dapat daw seryoso ang Announcement. malasakit sa ganitong mga mensahe, lalo na't kaligtasan ng publiko ang nakataya. Well, unang-una, Mababaw gusto yung ko lang tanong. malaman kung official, Yes, ma'am, official. DILG account. At, Official DILG pangalawa, hindi siya na-hack. Hindi na-hack, hindi na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirmed yan lahat, ha? Oh. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa ng trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung bosses ko. Yes. Yun yung So, sinasabi. kung galing yan sa DILG official account, Malamang may sabi trabahante ninyo, yan. confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Pero totoo naman. Dapat mas seryoso yung Sinasabing ano. Hindi pwede maging professional ang pero the person can Can be more express. professional That's the in a way freedom of addressing expression. announcement. An institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach sa pag-disseminate ng information kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment, Vicky. Oo. Thank you, ma'am. Last na lang po. Ma'am, ano po ang... Ay, sorry, sir. Question lang po, kasi kahapon, naibalita ko po sa inyo yung pag-deny ng Pasig RTC sa motion post bail ni Pastor Apollo Tuloy na
ibalita niyo po ba kay PRD at ano po ang kanya? Hindi, sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita na yan na hindi ko napaabot na sa kanya yan ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, ano po yung ang reaksyon ninyo sa inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas, kung saan binanggit ang umano'y tumataas na banta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese nationals? Well, karapat-dapat lang na mag-issue sila no, dahil may obligasyon yung state to protect its citizen wherever they may be found, sa labas man ng China o sa loob ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na nagdidelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat bigyan nila ng sapat na warning yung kanilang mga citizens para sila naman ay makapaghanda or meron silang magagawa para sa proteksyon ng sarili nila. Okay, stop na natin. Medyo ano yung mga tanong eh. May mga tanong kasi na hindi naman kayang hindi sagutin ni VP Inday Sara. Wala lang siya doon sa posisyon na trabaho na kailangan niyang trabahuhin yon. Yung mga ganon, di ba? Lalo-lalo na yung about sa China. Kasi iba ang trabaho ng Vice Presidente. And I'm sure naman na maraming plano itong si VP Inday Sara pag siya naging presidente ng Pilipinas. Same logic applies lang yan. Kung ano yung logic na in-apply ni Tatay Digong, it's either mahigitan pa ni VP Inday Sara o mapantayan man lang o maybe mas mababaw. Gano'n lang naman yan eh. Pero syempre, since na Duterte yan, at alam naman natin na si VP Inday Sara is still VP Inday Sara, malamang sa malamang baka mahigitan pa niya yung ginawa ng tatay niya during Tatay Digong's term. 'Di ba? Kaya nga talagang ang waiting game sa 2028 'di ba? Lagi ko sinasabi yan dito, ang tunay na laban nasa 2028. Yung impeachment trial, hindi yan tunay na laban, parang ano yan, preamble. Kumbaga parang prerequisite. Alam mo yan, prerequisite bago ka mag-algebra. Meron kang math na basic. Parang ganon. Yung impeachment trial, yan ang prerequisite. Yan ang preamble. Kumbaga para doon sa tunay na laban sa 2028. Dapat malayo yung agwat para dayain man, lintik na Comelec na yan, hindi niya kayang dayain sa sobrang layo ng agwat. Diba? Sa sobrang layo na. Make it possible, mga kayon. Make it possible. Ngayon pa lang, 2025, ipangalandakan na natin bakit si VP Inday Sara ang kailangan natin iboto sa 2028. Huwag na natin hintayin yung pag-file ng COC nila ng 2027. Alam mo, makonvict man si VP Inday Sara dito sa impeachment, madaya man siya rito o hindi. May Duterte at may Duterte pa rin natatayo para sa 2028 eh. Kung hindi man siya, kapatid niya o mga kaalyado niya. 'Di ba? Meron tatayo at tatayo dahil ang Duterte Alyansa talagang merong concern sa Pilipino. Simpleng logic lang. Simpleng logic. Yung barangay na ginigiba sa Distrito 3 na overpriced allegedly. Kung yun man talaga yung presyo niyan. Kung yun man talaga yung dineclare nila, bakit na itayo sa bangketa tapos ngayon pinapagiba? Kasi nakatayo sa bangketa. Maraming nanghihinayang sa pera. 19 million allegedly. Sabihin na natin, 15 na lang. Tatawad na ako ng 4. 15 na lang. Huwag kayong manghinayang sa pera. 'Di ba? Manghinayang kayo doon sa mga buhay na pwedeng masawi dahil sa aksidente. Bakit kamo? Imbis na maglalakad sa bangketa, mag-overtake doon sa kalsada. Paano kung mayroong mga motor, mga tricycle? Hindi naman, wala naman truck dyan. Kung meron naman, mabagal yun, malamang. Pero yung mga motor, malamang yan yung mga mabibilis kasi single, nahagip. Doon kayo manghinayang, huwag sa pera. Yung pera, kayang kitain eh. Di ba? Kayang kitain yung pera. Pero yung buhay na pwede masawi dahil sa aksidente, doon ka manghinayang. Di ba? Saka may nang-comment sa atin dito. Bakit daw magdusa daw tayo kasi binoto daw ng mga taga Maynila si Joel Chua, si Congressman Joel Chua. Bakit daw nanalo pa? Bakit? Naniniwala ba kayo na talaga nga nanalo yan by boto?
Parang si Congressman Benny Abante lang din yan. Di ba? Nanalo na walang kahirap-hirap. Di ba? May Comelec tayo eh, di ba? Kaya nga lagi yan tinutuligsa ni Attorney Respicio, Harold Respicio, saka ni Attorney Glenchong. Di ba? Na sana sila yung sa susunod na Comelec. Kasi talagang sinasabi nila na mayroong dayaan sa Comelec. Di ba? Kayo naman, oh. Naniniwala pa kayo, oh. Para naman kayong mga bata. Di ba? Ano lagi ko sinasabi rito? Okay, yung statement nyo yan. Kwento nyo yan. Bida kayo dyan, eh. Di ba? Pero hindi kami bata para mapaniwala nyo sa ganyang klase. Hindi kami bata na pagka binigyan mo ng lollipop, aayon na kami sa statement mo. At mas lalong hindi kami bata para hindi namin malaman yung mga diskarte, yung mga karakas ninyo. Gising na ang Pilipino. Di ba? Maraming nagmamahal sa Duterte. Kaya nga nila gustong ligpitin, durugin ang mga Duterte. Kasi yan ang nakaharang sa kanila. Yan ang tinik sa lalamunan nila. Logically wise. Lahat na ginawa nila, binatuhan ng kaso si BP Inday Sara, si Tatay Digong, hinalungkat, nagtayo pa ng committee na Quadcom, tapos pinadala pa si Tatay Digong sa dahig. Para ano? Anong reason? Hindi pa kayo gising? Naniniwala ba kayo na para lang sa confidential funds yung impeachment trial ni BP Inday Sara? No! Yung kay Tatay Digong, naniniwala ba kayo na extrajudicial killing lang ang dahilan? Eh, hindi nga nila mapresenta yung 30,000 na biktima na sinasabi nila eh. Di ba? Lahat yan, politically motivated lang yung mga yan. Puta, ganun ba? Ang dami pa rin tanga, no? Sorry for that term, ha? Ang dami pa rin tanga na naniniwala sa ganung klaseng mababaw na dahilan. Well, in fact, na nakikita ko dyan kasi dapat talaga networker ka eh sa politika eh. Broad-minded ka. You know why? Kasi marami kang pwedeng silipin, not just mag-focus ka lang sa isa. Diba? Gaya nung kay BP Inday Sara. Magpo-focus ka lang sa confidential funds dahil sa misuse. Tatay Digong dahil sa EJK? No. Gusto nilang alisin ang mga Duterte sa larangan ng politika. That's it. Diba mga kayon? Maraming salamat sa panonood. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan.